Magandang araw mga kaparmers. Dito na naman, sipag at syaga, napunan. Ito yung ating mga coconut dwarf Katigan variety mga kaparmers. Ang bili ko nito is 90 pesos. Malapit na 1 year mga kaparmers. Ito dito is hindi masyadong malaki, pero doon sa gilid malaki mga kaparmers. Ito kasi yung mga nilagyan ng mga tae ng kalabaw para hindi kainin ng kambing. Kung hindi ito nilagyan ng dumi ng kalabaw, sigurado walang mabubuhay. Pero ngayon nandito na tayo araw-araw, hindi na natin lalagyan, i-sprayan natin ng insecticide at saka lalagyan ng fertilizer. Para mamatay yung mga damo na nandito sa puno. Sa susunod na mga araw, makikita nyo, lalagyan natin ng kangkong or pichay. Ang plano ko, lahat ng coconut dwarf 1 meter paikot mga kaparmers, lalagyan natin ng lupa at tataniman natin ng pichay or Chinese kangkong para yung mga damo hindi na tumubo. Instead, mayroon tayong gulay na hindi ganong kataas. Kaagaw na fertilizer ng ating coconut dwarf is yung pichay at saka Chinese kangkong. Kailangan mautak ho tayo mga farmers. Marami ho ito, 100 plus na mga seedling ng ating coconut dwarf. Kaya marami-rami na Chinese kangkong at saka pichay yung ating matatanim. May butas. Itong mga vines na ito, napakabilis itong tumubo. Ito, malaki na mga kaparmers. Mayroon na siyang tingting. Hindi na natin mamalayan, within 2 years, makakapag-harvest na tayo ng bunga ng ating Katigan variety. Kaya itong ating itinanim, dahil nga maganda daw ang silot dito, matamis at saka malakas itong tumuba. Pag ginawang sangkutan, malakas itong tumuba mga kaparmers. Yan ang kagandahan sa Katigan variety. Bago tayo nagtanim, nag-research muna ako kung ano maganda para sa silot at para sa coconut vine or tuba. Pag nabulok yan mga kaparmers, magiging organic fertilizer ho ito at saka mamamatay yung damo sa paikot ng ating coconut dwarf. Two years na lang mga kaparmers ang ating aantayin. Mumulaklak na to. Lalo na sa ngayon, palagi nating alaga. Nung unang araw nakita niyo naman, nag-spray tayo ng insecticide. Dahil tapos na tayong magpa-chinso, ito na ang susunod na challenge. Ang mga dahon, ang bibigat ng mga sanga mga kaparmers. Ito yung kailangan natin ipunta sa gilid ng ating lupa. Yan po yung ating susolusyonan. Marami yan mga kaparmers. Baka sa susunod na araw kumuha ko ng 2 tao para may katulong. At ilalagay na rin natin yung ating range net para hindi na makapasok. Nakikita nyo naman yung baka na maliliit, 2 at saka maraming kambing. Pagdating ng alas 2 at alas 3, nagsisipasukan yung kambing. Yan ang palagi kong sakit ng ulo. So solusyonan ko yan mga kaparmers. Lahat ng problema dito sa ating farm may solusyon. Brad, simulan muna. Kailangan matapos tayo sa araw na ito sa paglilinis. Pag nagawa na natin lahat, kasama yung mga kulungan at bahay, i-share ko sa inyo yung ating lahat ng ginastos kung magkano. Hindi ko pa alam. Abangan nyo na lang mga kaparmers. Kahit ako, hindi ko pa rin masasabi yung total. Nasabi ko na lang yan pag natapos na. Pero lahat yon inililista ko para may bahagi ko sa inyo mga kaparmers. Lahat ng maliliit na sanga, tabasin natin. Yan.
Lapit na tayo. Ang next, nandun pa, napakarami mga ka-farmers. Dito mga ka-farmers, naubos na. Malinis na yung entrance. Kinuha namin yung mga sanga ng Gimelina. Grabe, pawis na tumutulo. Kaya sa ating mga ka-farmers, sinasabi ko sa inyo yung totoo, napakahirap sa umpisa. Pero once na ito ay malampasan nyo, dyan natin malalasap yung sarap. So gawin natin ang mga bonsai, itong bayabas na ito mga ka-farmers, para yung ating pre-range area maganda yung itsura. At saka yun, maraming bayabas na ating gagawin na parang bonsai. Meron yung nakatira. Hindi pagkain ng palakayan. Tignan nyo. Kahit nga yung mga native na manok, kahit yung mga free-range chicken natin, pwedeng ibigay na snack yan, yung mga maliliit na anay. Habang tinutukan nila yan, lumalabas yung mga maliliit na anay, yung mga puti pang kulay. Yun ang kinakain nila. Yan. Tatanggalin natin yan para magandang tingnan, para maging bonsai talaga. Yun nga mga ka-farmers, meron pang mga may pakpak. Yan merong anay na merong pakpak. Magandang hapon mga ka-farmers. Ayan yung aming natapos ngayon. Yung bayabas doon, saka yung bayabas dito. Ito yung bayabas dito, ipro-pruning ko yan. Gagawin ko na bonsai, katulad nito mga ka-farmers. Ang sarap tingnan mga ka-farmers pag mayroon itong mga dahon at tayo ay nakatambay dito, diba? At minsan makikita natin yung mga alaga natin nasa ilalim. Tuloy lang ang mga pangarap mga ka-farmers. Ang tigas ng bayabas. Nililinis muna namin bago kami maglagay ng range net, yung net paikot mga ka-farmers, para magandang tingnan. At bukas or bakalawa is mag-i-spray ng herbicide para mawala lahat ng damo. At papalitan natin ng Carabao grass or Bermuda. Yun po yung ating pinagpipilian. Ito naman, grabe, napakabigat mga ka-farmers. Tingnan nyo naman yung sanga. Dalawa lang kami ng aking brother. Dalhin mo doon kasi Madre de Cacao yan. Magandang pamusto yan. Ayan yung mga sanga. Puputulin namin yan. Ito ang lalaki ng puno. Meron pang isa doon mas malaki, yung puno ng natumba na Gimelina. Kailangan namin ng 2 tao na katulong. Baka sa Lunes mga ka-farmers, kasi sila Kuya GR, sabi nila meron silang lakad sa linggo. Bukas naman meron silang trabaho. Kaya bukas makalawa or sa Lunes, ayun, doon tayo magtatrabaho kasama sila Kuya GR at isa pang tao, baka yung bayaw niya. So 4 kami na magtutulungan kasi napakabigat. Yun na lang yung kailangan kunin, at saka yung kawayan. Once na mapinising yan, malinis na yan tingnan, ili-layout na natin dito yung ating kamalig at saka yung bahay na ating ilalagay. Para sa inyo mga ka-farmers, ano ba yung magandang design ng pop. Hindi pwede hindi pwede dyan. Kasi yung space na yan, sa susunod, tatanggalin natin yung saging na yan. Yung pagitan ng 2 nyug na yan, yan yung gate. Ito yung pinakaming gate. Yan mo itusok.
Yan. Tusok mo sa pinakagilid. Dahil ang Madre de Cacao, madaling mabuhay. Huwag dyan, dito sa pinakagilid. Dikit mo. Kasi mamamatay yung Gemelina na yan. 100% dito. Sa loob. Yan. 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 Kasi ito yung minggit. Pagbungad, lalagyan natin ng arc dito. Tapos, pagbungad, ito yung pinaka aisle. Nandyan yung kamalig at yung bahay. Kailangan planado mga kaparmers. Sabi ng ating isang kaparmers, shout out pala sa'yo, lagyan daw ng ano sa ilalim. Yan, parang ganyan. Parang lagyan ng tabla para pantay yung mga kahoy natin. So isa, dalawa, tatlo, ilagay natin sa ilalim para maging pantay. At nilagyan natin ng pabigat. Ito lalagyan pa natin ng pabigat para pag naarawan hindi siya babaluktot mga kaparmers. Maraming salamat sa isa nating subscriber sa inyong concern. Mamaya kukuha tayo ng pagtakip doon. Ito pa lang yung ating natakpan, yung part na ito. Dito sa ating Jetmatic, sa mga nagtatanong magkano ba yung nagastos, 5,100 kasama na lahat, pati labor, kasama yung pagkain. Kung isasama natin, sabihin na lang miscellaneous, 1,000 lahat, kasama na yung snack. So 6,100 lang lahat yan mga kaparmers. Kaso ako na yung magsisiminto dito. Sisiksikin muna namin yung lupa kasi nga binutasan ito. Makikita nyo sa nauna kong video. Gagawa sana kami ngayong hapon ng parang pader na maliit, tapos lalagyan namin ng lupa at sisiksikin. Ang kaso mga kaparmers, nakalimutan namin yung pala. Yun ang problema. Kaya sa susunod na pagpunta natin dito or baka bukas, ayun yung ating tatrabahuin. Mag-order tayo ng isang truck na buhangin. Dadalhin natin mula doon sa gilid ng kalsada papunta dito sa loob. At yun ang ating gagawing flooring sa ating bahay, pati na rin dito. At dito sa Jetmatic na ito, lalagyan natin ng tiles para malinis tingnan. Excited ako sa araw-araw na nangyayari dito sa ating farm. Kahit dahan-dahan lang, at least mayroon tayong improvement. Yun ang kagandahan mga kaparmers. Hindi katulad noong nandoon tayo sa abroad, puro lang plano, puro lang pag-iisip, masakit na sa ulo mga kaparmers. Kaya na nandito na ako sa Pilipinas, hindi ko palalampasin ang bawat oras, pagkakataon. Hindi ko sasayangin mga kaparmers. Talagang focus talaga ako, die hard talaga ako sa aking ginagawang farm. Paano? Hanggang dito na lang muna dahil alas 5 na ng hapon. Magandang araw at magandang buhay mga kaparmers. God bless po sa ating mga OFW. At kahit yung ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas, ikaw man ay nagpaplanong magkaroon ng retirement plan na farming business, ako po, napakaganda. Maganda dito pag marami tayong alaga, maraming gulay, at mayroon tayong bahay na pwede tayong mag-relax. So paano? Naliligo na tayo sa pawis mga kaparmers. Sinasabi ko sa inyo mga kaparmers, kung mahirap dyan sa abroad, mas mahirap ang trabaho dito sa Pilipinas. Pero ang kaso, hindi ganon ang stress. Hindi pagod ang isipan mo at kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Yung ating mga anak, nakikita natin habang sila ay lumalaki. So paano? Magandang araw at mabuhay po kayo. Maraming salamat sa pagsama nyo sa ating episode na ito. God bless po sa inyo at mabuhay po kayo.